Hello, ito po si Pastor Art. Kasalanan po ba ang yumaman? Kasalanan po ba ang magkaroon ng maraming pera? Ano po ba ang sinasabi ng Biblia patungkol dito? Actually, hindi naman sinasabi ng Biblia na masama ang yumaman, masama ang magkaroon ng maraming pera. Walang sinasabi ang Biblia na yun ay kasalanan. Actually, may mga Bible character pa nga na talagang mga mayayaman tulad nila Job, nila Abraham, maging si Joseph the Dreamer. Iyon ay mga mayayaman at marami pang iba. Hindi naman masama ang yumaman o magkaroon ng maraming pera. Pero alam niyo po ba, ano yung sinasabi ng Biblia na kasalanan pagdating sa salapi? Sabi ni Paul kay Timoteo sa 1 Timothy chapter 6 verse 10. Ito po ang sabi. For the love of money is a root of all sorts of evil. O sa ibang translation, the love of money is the root of all evil. Walang masama sa kayamanan, pero ang masama is yung pag-ibig sa kayamanan. Yung pag-ibig sa salapi. Yung wala ka ng ibang iniisip, kundi paano ko yayaman, paano dadami yung pera ko, na wala ka ng ibang pakialam, wala ka ng panahon wala ka ng panahon sa Diyos, wala ka ng panahon sa pamilya, basta magkaroon ka lang ng kayamanan, dumami lang yung pera mo, wala ka ng ibang iniisip. Kumbaga, ang kasalanan ay hindi yung kayamanan, kundi yung pag-ibig doon sa kayamanan. Sa madaling sabi, ito yung parang mukhang pera. Kasalanan po ang pagiging mukhang pera. Pero alam niyo po ba, na, kasi baka inisip natin, yung mga mayayaman lang, yung mga mukhang pera. Actually, hindi lang po ang mga mayayaman na mukhang pera. Kahit mahirap ka, pwede kang maging mukhang pera. Kung siguro titingnan natin, mas maraming mahirap na mukhang pera kaysa sa mayaman na mukhang pera. O maraming mahirap ang talagang nandoon yung pag-ibig sa salapi kaysa sa mga mayaman. Kasi siyempre, mas maraming mga mahirap. Pero alam nyo ba, yes, hindi mo kailangan maging mayaman para maging mukhang pera. Pero ito, malaki ang pinagkaiba ng mayaman na mukhang pera sa mahirap na mukhang pera. Dahil maraming advantage ang mayaman na mukhang pera kaysa sa mahirap na mukhang pera. Pero, by the way, yung pag-ibig sa salapi, yung pagiging mukhang pera, kasalanan yun. Mahirap ka man o mayaman. Pero itong sinasabi ni Santiago, dito sa James or sa Santiago chapter 5, verse 1 to 6, ay patungkol sa mga mayayaman na inaabuso yung mga mahihirap dahil sila ay mahirap at sila ay mayaman para magkaroon pa ng mas maraming kayamanan. Basahin ko po Sabi ni Santiago, pakinggan ninyo ito, kayong mayayaman, tumangis kayo at tumagulgol dahil sa mga kapigatiang darating sa inyo. Bulok na ang inyong mga kayamanan at kinain na ng mapanirang insekto ang inyong mga damit. Kinakalawang na ang inyong ginto at pilak. At ang kalawang ding iyon ang magiging katibayan laban sa inyo. At parang apoy na tutupok sa inyong laman, iyan ang kayamanang iniimpok ninyo para sa mga huling araw. Sumisigaw laban sa inyo ang mga umani sa inyong bukirin dahil hindi ninyo ibinigay sa kanila ang kanilang sweldo. Umabot na sa langit sa pagdinig ng Panginoong may makapangyarihan sa lahat, ang mga hinaing ng mga mang-aani na inyong inapi. Nagpasasa kayo sa kalayawan at karangyaan dito sa lupa, nagpataba kayong parang mga hayop nakakatayin, inatulan ninyo at
ipinapatay ang taong matuwid na walang kalaban-laban. So, ang tinutukoy dito ni James, ito yung mga mayaman na mukhang pera, na wala na silang pakialam sa ibang mga tao, basta yumaman sila, wala na silang pakialam sa kanilang mga empleyado, wala silang concern, wala silang pag-ibig sa kanilang empleyado, basta yumaman sila. At yun ang tinutukoy ni James na kasalanan. Yung mga abuso ng ibang tao para lang sila ay yumaman. That's very wrong. And kaya nila nagagawa yun dahil sa pag-ibig nila sa salapi. Kaya tama yung sinabi ni Paul kay Timoteo, the love of money is the root of all kinds of all sorts of evil. I hope na ang tanging pag-ibig natin walang iba kundi sa Diyos at hindi sa salapi. Dahil kung mas iibigin natin ang salapi kaysa sa Diyos, yun po ay Diyos-Diyosan na natin. Yun na po, maraming salamat. God bless.